Mga kakaibang pagkain na karaniwang kinakain sa China. Mula sa paniki, buwaya, butiki, at iba pa ay isang masarap na lutuin sa mga Chinese. Ano-ano pa ang mga exotic food na laganap sa China? Bakit nila ito kinakain kaysa sa mga karaniwang pagkain? Kaya mo rin kayang kainin ang mga ito? Mga kakaibang pagkain sa China, yan ang ating aalamin. Crocodile meat. Ang karne ng buwaya ay kinakain sa China at ito ay itinuturing na delicacy sa ilang bahagi ng bansa. Mayroon ding mga paniniwala na ito ay may mga benepisyong pangkalusugan, mga karaniwang luto ng buwaya sa China. Stewed crocodile soup. Ang sabaw ng buwaya ay madalas niluluto kasama ng mga halamang gamot, luya at iba pang sangkap upang magbigay ng pampalasa. Pinaniniwalaang ito ay mabuti para sa kalusugan ng respiratory system at nagpapalakas ng immune system. Grilled or roasted crocodile. Ang karne ng buwaya ay minsan din iniihaw o niluluto sa grill. Karaniwan itong sinasamahan ng mga pampalasa at tinuturing na isang masarap na putahe. Stir-fried crocodile. Ang karne ng buwaya ay maaaring ginisa kasama ng mga gulay at iba pang sangkap. Ang karne ay karaniwang hinihiwa sa maliliit na piraso at ini-stir-fry kasama ng mga pampalasa tulad ng soy sauce, garlic at ginger. Crocodile meat hot pot. Sa ilang lugar, ang karne nito ay ginagamit din sa hot pot, isang sikat na paraan ng pagluluto sa China kung saan ang mga sangkap ay pinapakuluyang kasama ng sabaw sa mesa. Ang karne ng buwaya ay itinuturing na may mataas na protina at may mababang taba, kaya't ito ay itinuturing na masustansya sa mga Chinese na mahilig sa exotic food. Bat soup. Sa ilang bahagi ng China, ang paniki o bat ay kinakain bilang bahagi ng tradisyonal. Ang sabaw ng paniki ay isa sa mga pinaka-popular na paraan ng paghahanda. Ang paniki ay niluluto sa sabaw na may iba't ibang pampalasa at halamang gamot. Ito ay itinuturing na may mga benepisyong pangkalusugan. Ang paniki ay niluluto din sa paraang steamed or boiled bat sa pamamagitan ng pag-steam o pagpapakulo, at pagkatapos ay ihahain kasama ng mga sarsa o dip. Pwede rin ito sa lutong fried bat o ang pritong paniki na isa pang paraan ng paghahanda kung saan ang karne ay piniprito at maaaring ihain kasama ng iba pang mga sangkap tulad ng mga gulay. Sa Guangdong, Guangxi at iba pa ay may tradisyon ng pagkain ng paniki. Ang pagkain ng paniki ay may kontrobersyal, lalo na matapos ang COVID-19 pandemic dahil sa mga teorya sa pinagmula ng virus. Ant food. Sa ilang bahagi ng China, ang langgam ay kinakain bilang bahagi ng tradisyonal. May ilang rehiyon at komunidad na may tradisyon ng pagkain ng mga insekto, kabilang ang langgam. Ang karaniwang luto ng langgam sa China ay stir-fried ants. Ang langgam ay kadalasang ini-stir-fry kasama ng iba't ibang gulay at pampalasa. Ang luto ay maaaring magkaroon ng maasim o maanghang na lasa, depende sa pampalasa na ginamit. Ant soup. Ang langgam ay minsang ginagamit sa sabaw, kadalasan sa medyo maasim o malasang sabaw na may kasamang iba't ibang halamang gamot. Roasted or fried ants. Ang langgam ay maaring iprito o iihaw at kadalasan ay ginagamit bilang toppings o bahagi ng isang mas malalaking putahe. Ang pagkain ng langgam at iba pang insekto ay kadalasang itinuturing na mayaman sa protina at masustansya. Lizard soup. Sa ilang bahagi ng China, ang butiki o lizard ay kinakain at itinuturing na bahagi ng tradisyonal na medisinang Chino. Ang butiki ay niluluto kasama ng iba't ibang halamang gamot at pampalasa. Ang sabaw na ito ay pinaniniwalaang may mga benepisyong pangkalusugan tulad ng pagpapalakas ng immune system at pagpapabuti ng respiratory system. Ang iba ay tinutuyo ang butiki o ang tawag ay dried lizard. Ang pinatuyong butiki ay maaaring ibabad sa tubig o isama sa mga sabaw para sa kanilang medicinal properties. Minsan ang mga butiki ay ginagawang stir-fry na ulam kasama ng iba't ibang gulay at pampalasa. Ang luto ay maaaring magbigay ng malachiken na lasa depende sa preparation. Ang mga pagkain na may butiki ay bahagi ng lokal na kultura sa ilang rehiyon. Dog meat stew. Sa ilang bahagi ng China, ang karne ng aso ay kinakain, bagaman hindi ito karaniwan sa buong bansa. At dahil nagiging mas kontrobersyal sa mga nakaraang taon, may ilang lugar kung saan ito ay itinuturing pa rin itong delicacy. Ang dog meat stew ay isang karaniwang paraan
ng pagluluto ng karne ng aso, kung saan ito ay pinapalambot sa mabagal na pagluluto kasama ng iba't ibang sangkap tulad ng luya, bawang, at mga halamang gamot. Iba pang paraan ng pagluluto ng aso, spicy dog meat, isang maanghang na putahe na karaniwang niluluto gamit ang Sichuan peppercorns at chili na nagbibigay ng isang kakaibang mala-anesthetikong lasa. Dog meat hot pot, kung saan ang karne ng aso ay iniluluto sa isang mainit na sabaw kasama ng iba pang mga sangkap. Ang karne ay hinihiwa sa maliliit na piraso at iniluluto sa mesa gaya ng tradisyonal na hot pot. Roasted dog meat. Ang karne ng aso ay minsang iniihaw na nagbibigay ng malutong na balat at malambot na laman. Ang pagkain ng karne ng aso ay isang kontrobersyal na issue, lalo na sa konteksto ng mga pamantayan ng kalusugan at karapatang panghayop. Sa mga nakaraang taon, maraming mga tao sa China ang nagsusulong ng proteksyon para sa mga aso bilang alagang hayop, at may mga lokal na pamahalaan na nagpapasa ng mga regulasyon upang ipagbawal ang pagbebenta at pagkain ng karne ng aso. Narito pa ang ilang mga kakaibang pagkain na matatagpuan sa China. Century egg, kilala rin bilang preserved egg. Ito ay mga itlog ng pato, manok o pugo na pinapreserba sa halo ng putik, abo, asin, apog at balat ng bigas sa loob ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Nagiging kulay berdeng madilim ang pula ng itlog na may malakremang texture at malakas na lasa. Bird's nest soup. Ito ay gawa sa mga pugad ng swiftlet, mga ibon na gumagawa ng kanilang mga pugad gamit ang kanilang laway. Ang mga pugad ay kinokolekta, nililinis at ginagamit sa sabaw. May mala-gelatinous na texture ito at pinaniniwala ang may mga benepisyong pangkalusugan. May iba pang mga bansa na paborito ang pagkain ito. Drunken shrimp, isang putahe kung saan ang buhay na hipon ay ibinababad sa matapang na alak na nagdudulot ng kakaibang lasa sa hipon. Karaniwang kinakain itong hilaw. Silkworm pupay, isang karaniwang street food. Ang silkworm pupay ay mga larvae ng silkworm, karaniwang pinakukuluan o pinapasingaw at pagkatapos ay sinasamahan ng pampalasa. Fried scorpions, itinuturing na delikatesa at madalas na makikita sa mga street market. Ang piniritong alakdan ay karaniwang inilalagay sa stick at piniprito na nagbibigay ng malutong na texture. Sea cucumber, itinuturing na delikatesa sa lutuing Chino. Ang sea cucumber ay madalas gamitin sa mga sabaw o braised na putahe. May mala-gelatinous na texture ito at pinaniniwala ang may mga benepisyong pangkalusugan. Goose intestine. Ang mga bituka ng gansa ay kadalasang ginagamit sa hot pot at piniprito o in-steam. Ito ay mayroong masarap at chewy na texture. Ox penis soup, itinuturing na isang delicacy. Ang sabaw na ito ay gawa sa ari ng ox at pinaniniwala ang mayroong pampalakas na katangian sa tradisyonal na medisinang Chino. Ang mga pagkaing ito ay maaaring kakaiba sa mga hindi sanay sa lutuing Chino, ngunit bahagi ito ng mayamang tradisyon ng bansa. Ikaw, ano ang mga pagkaing nabanggit ang natikman mo na? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.